may isang bagay that you don't wanna miss. Ano ito, 'di ba? Oo, may mga bagay talaga na ayaw nating ma-miss sa buhay natin. 'Di ba? Dahil kapag nagdaan na 'yan, wala na, tapos na. Oo, I don't wanna miss a thing, Kathy G, na ibigay at sabihin dun sa taong mahal ko na mahal ko siya. Oy, ang sweet, 'di ba? Happy throwback ka vibes. And syempre, it's a holiday. Ayan, araw na naman po ng nakasanayan natin na para alalahanin ang nakaraan. Flashback na naman, ka-vibes ha? Siyempre, kalimitan, happy memories ang gusto nating alalahanin naman. Sino bang gusto mag-flashback ng mga pangit, di ba? Ayaw naman natin ng ganon. Pero may mga times na hindi natin maiiwasan, ka-vibes ha, na maalala yung mga hirap na pinagdaanan natin, lalo na kung parang bumabalik at nangyayari na naman sa kasalukuyan yung mga pagkakamali na nagawa mo noon. Minsan kasi, akala natin hindi na mauulit yung isang bagay na naging pahirap sa atin noon. Akala natin tapos na, akala natin wala na, okay na, settled na. Pero sabi nga nila, kapag pinabayaan mo, kapag kinalimutan mo ang mga natutunan mo, pwedeng maulit, 'di ba? O kaya ibang problema pero may kinalaman sa kapabayaan. Halimbawa, nabigyan ka ng chance mag-aral pero hindi mo binigyan ng halaga. Dinedma mo, ayan, nagbulakbul ka, school bukol, ganyan. Kaya nang 'di ba, nang magkaroon ka ng pagsubok sa buhay na may kinalaman sa kaalaman, hindi mo agad masolusyonan. Hindi mo tuloy alam kung ano yung gagawin mo. 'Di ba? Sinasabing dapat kalimutan natin ang past, pero ang mga aral sa pagkakamali natin noon ay dapat lagi nating bit-bit para hindi na maulit. 'Di ba? Kaya nga tayo sana nga 'di ba? Sabi, okay lang magkamali. Basta wag mo nang uulitin. Basta't natuto ka na doon sa pagkakamali. Pero yung iba kasi hindi 'Di ba? Kumbaga, umabot ka na noon sa kasabihang nasa huli, ang pagsisisi, dapat hindi mo na hayaang umabot pa uli na magsisi ka ulit. Although may iba talaga na hindi natututo, no? Ang titigas ng ulo. Time waits for no one, 'di ba? Sabi nga sa kanta ang oras kapag hinayaang lumipas, 'di ba, nadarama mo hanggang bukas. Hindi na mababawi muli. Kaya pagbigyan ka ng binigyan ka ng second chance, hindi mo dapat sayangin, 'di ba? Second chance na 'yan give mo na yung best mo. Gawin mo na kung ano yung nararapat. Isang pagkakataon na hinayaan at pinalagpas ni Rowena. Naku po, maayos na sana yung buhay niya pero pinabayaan niya ito. Kaya alamin natin anong nangyari. Alamin natin kung anong nangyari sa pagpapatuloy ng kwento ng ating letter sender na si Rowena sa ating Love Me Kathy G series. Mula sa umpisa, inunahan tayo, binigyan tayo ng nakaka-inspire na story kung paano umangat sa kahirapan itong si Rowena. Tumawid ito sa kanyang mga kaibigan na nandyan at tumulong sa kanya nung panahon na siya po ay maraming nabibigyan ng pera, maraming natutulungan. Pero nung kanya na pong nalaman na nila na siya ay naghirap wala na po yung mga taong humahalakhak sa kanya noon. Hanggang sa na-meet niya, akala niya tapos na ang buhay, pero hindi pa pala, Kathy G. Hindi pala natapos doon dahil may anghel na bumaba mula sa langit na ibinigay ng Diyos sa akin sa katauhan po ng aking asawang si Steve. Si Steve na isang retired US Navy na tumulong sa kanya at nagbigay buhay sa kanyang nanamlay na buhay, pag-ibig, nanamlay na buhay, nananahimik na buhay. Pero ano nga ba ang naghihintay pa sa kanya sa mga araw na ito at sa mga susunod pang araw, ka-vibes? Kaya naman, samahan niyo po ako at alalahanin natin at sa pag-alala ni Rowena sa kanya pong mga pinagdaanan sa buhay ngayon pong araw ng Huwebes Throwback Thursday. Ayan, April 21. Welcome to Love Me, Kathy G. Of course, kasama niyo na naman po ako, Kathy G. Ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig all the way until 3 p.m. po tayo magkakasama-sama, ka-vibes. I remember throwback lang din dahil syempre, ika-21 ng Agosto. Oo, meron akong ni-recite na until now I can still remember nung grade 5 pa ako. Imagine that. It's about the Ninoy Aquino, of course. Siyempre, ngayon po ay yung reason kung bakit tayo nagkaroon ng holiday. But then, ka-vibes, samahan niyo po ako, walang bibitiw. Hello po sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin sa kanilang mga radio pa rin. And of course, sa ating Facebook Live. Tuloy lamang po tayo sa ating storya na babasahin maya-maya lang, ka-vibes. At syempre, sa mga tugtugan dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibe.
Here I am, ka-vibes, kasakasama nyo pa rin dito sa Love Me, Kathy G. Air Supply, here I am, 12:53 po ang ating oras. Kamusta ka naman, Sean? Kamusta naman sa mga hayang buhay? Kamusta sa mga nasa biyahe na? Ayan na, syempre, di ba? Dahil mga nag-leave na for tomorrow para tuloy-tuloy ang bakasyon, tuloy-tuloy ang happy-happy. Di ba? Napakasaya, no? Ang sarap ng pakiramdam na yung ganito, no? Nakakapag-relax ka. 'Di ba? But then, syempre, masarap pa rin habang nagre-relax ka, alalahanin natin yung reason bakit tayo merong holiday today. And of course, syempre, alalahanin din natin yung mga nakaraan na magagandang pangyayari sa buhay natin. 'Di ba? Kung minsan kasi, syempre, mas masarap alalahanin yung magaganda kaysa dun sa pangit. Although, dun sa mga hindi maganda nangyari sa buhay natin, it's okay na minsan inaalala natin, nagre-reminisce tayo kasi dun tayo natuto eh. Dun tayo natutong bumangon at lumaban sa hamon ng buhay. Kaya nga, di ba, ka-vibes, ano ba ang mga natutunan mo sa nakaraan? Dahil, syempre, i-share mo na yan dahil Throwback Thursday tayo ngayon dahil ang ating pong letter center na si Rowena, napakarami niyang natutunan. Unti-unti niyang nare-realize from dun sa umpisa ng kanyang buhay na makatungtong ng Amerika, nagkaroon ng mga kaibigan, nagkaroon ng taong minamahal. Napakarami niyang natutunan pero naging sapat na kaya yung mga natutunan niya na yon, yung mga learnings niya na yon nung mga nangyari sa kanya sa nakaraan. Ikaw ba, ka-vibes, natuto ka na ba dun sa mga nagawa mong pagkakamali o hindi pa? Ganun pa rin. Walang pagbabago. Isipin mo kung meron ka na mga nagawa sa buhay mo. Kasi alam nyo, ka-vibes madalas ginagamit natin pag nagninilay-nilay tayo, kapag nagre-reminisce tayo, diba, sa buhay, yung mga aspect na mga natutunan natin, of course, yung na papaano tayo bumangon, pahalagahan yung oras, 'di ba? Nandiyan din yung natutunan natin na okay lang na magkamali. As long as wag mo nang uulitin yung pagkakamali na 'yon. Dahil kapag naulit pa rin, ibig sabihin hindi ka natututo. Of course, yung mga nagmamadali sa pagdedesisyon sa buhay, yan kasi minsan mahirap eh. Ang bilis-bilis nating mag-decide. Kapag tayo nagagalit, nagde-decide tayo agad. Wag ganon. Kung ikaw ay nandoon sa moment na ikaw ay masaya or nandoon ka sa moment na ikaw ay malungkot, don't make decision. Dahil sigurado, yung decision na yan either hindi magiging maganda or either hindi mo magugustuhan in the end, diba? Kasi sobrang happy mo lang nung kaya nakapag-decide ka. And then eventually, ma-realize mo, ay teka, oo, happy lang ako nun. Parang gusto ko nang bawiin. Yung mga ganung bagay. So, very careful ka dapat. At isipin mo maigi. Yung mga aspects sa relasyon, ka-vibes, diba? Yung minsan na sana naman natuto ka na, no? Na hindi ka na basta-basta umuoo na lang kapag merong nagkagusto sa'yo. Sige, hala, sama-sama, ending, magsisisi ka. So, napakarami nating learning sa buhay. Kaya ka-vibe, samahan mo na ako, ha? Abangan nyo na po ang ating story for today. Ang pagpapatuloy po nga ng story ni Rowena at pag-flashback sa mga nagawa niya from the past. Meron na kaya siyang natutunan? Ayan, hello muna sa lahat po ng mga nakatutok po ngayon. To my friend Don Shera. Ayan, talagang literal na Don. And to my also to my best buddies, Attorney Will and Sheila and Ferds. Ayan, thank you so much sa inyong pakikinig. And ka-vibe sa lahat din po ng mga kina Miss Altesa Sino Cruz, Gloria Kimishano at mga nakatutok po sa atin ngayon, William Mortel and lahat ka-vibes. Diyan ka lang, huwag kang aalis dahil tuloy po ang tugtugan dito sa Love Me, Kathy G at ang ating story na babasahin after this mga beautiful songs na ihahatid pa rin namin sa inyo. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! This love letter is from Rowena. Dear Kathy G, gusto ko naman ngayon balikan ang lahat ng pinagdaanan ko sa nakaraan. Hindi para manghinayang at malungkot, kundi para muling balikan ang mga aral na natutunan ko sa bawat hampas ng buhay. Kathy, matapos mawala si Steve, iniwan niya sa akin hindi lang ang pagmamahal, kundi pati ang lahat ng ari-arian at kanyang pensyon. Noong una, akala ko, yun na ang simula ng panibagong bahagi ng maginhawa kong buhay. Nasa akin ang bahay na tinitirhan namin noon.
May ipon sa bangko at may buwan ng pensyon na nakapangalan na sa akin bilang kanyang legal wife. Pakiramdam ko hindi na ako makakaramdam ng hirap na tulad ng naranasan ko dati, Kathy. Pero gaya ng maraming pagkakataon sa buhay, may pagsubok na namang nangyari. Isang araw, Kathy, dumating ang balita na ang dating asawa ni Steve ay gumagawa ng paraan para mabawi ang lahat ng iniwan sa akin. Noong una, hindi ko ito pinansin. Inisip ko na wala naman siyang karapatan dahil ako ang huling asawa ni Steve at lahat ay malinaw na nakasaad sa mga dokumento. Hanggang dumating ang araw na sunod-sunod akong pinapapirma ng mga papeles, Kathy. Sa totoo lang, hindi ko masyadong naiintindihan ang laman. Pero dahil tiwala ako sa mga nagpapadala, pinirmahan ko na lang. Pinirmahan ko na lang ang lahat. Ang totoo, hindi ako sanay magbasa ng mahahabang kontrata at legal na dokumento. Wala akong alam sa batas sa Amerika at wala rin akong mapagtanungang abogado na pwedeng magpayo sa akin. Hanggang isang umaga, Kathy, natanggap ko na nga ang balita na wala na sa akin ang bahay. Pati ang ilang mahalagang ari-arian. Lahat ay nalipat na sa pangalan ng dating asawa at anak ni Steve. Ang tanging natira sa akin ay ang buwan ng pensyon ni Steve na patuloy ko namang tinatanggap. Doon lang pumasok sa isip ko ang lahat ng mali. Kathy, dahil sa kakulangan ko sa kaalaman, mas masakit pa roon, hindi ko rin naasikaso ang mga papeles ko para maging US citizen. Nanatili akong green card holder dahil hindi ako nakapag-apply para sa tinatawag na naturalization. Hindi ko rin nagawa ang English at civic test, Kathy, at ang mga kinakailangang requirements para maaprubahan ang citizenship. Inamin ko sa sarili ko na kasalanan ko rin to. Dahil sa sobrang pag-asa ko noon na hindi mauubos ang oras, hindi ko inuna ang mga bagay na yon habang buhay pa si Steve. Kaya mula sa pagkakaroon ng sariling bahay, ari-arian at komportabling buhay, bumalik ako sa mas simpleng pamumuhay. Ngayon, umuupa na lang ako ng maliit na apartment, Kathy. Tahimik pero mahal ang renta. Ang pensyon ni Steve ang isa sa mga kinakapitan ko para maitawid ang araw-araw na gastusin. Mula sa pagkain, kuryente, tubig, hanggang sa kaunting ipon para sa mga biglaang pangangailangan. Kathy, ilan sa aking mga kaibigan ang nakapagsabi na sana ay maging maingat ako. Yung iba may halong panghihinayang sa tono ng boses nila. Alam kong nagmamalasakit sila, Kathy. Pero tuwing naririnig ko yun, mas lalo ko lang naaalala ang pagkakamali ko. Tinanggap ko na lang, Kathy. Inisip ko na lang na kahit papaano nasa akin pa rin ang green card at hindi pa rin ako napapadeport. Pero dala ng kalagayan ko ngayon, kailangan kong mag-ingat. Isa sa mga kondisyon para manatili ang pagiging green card holder ay ang permanenteng paninirahan sa Amerika. Kung uuwi ako sa Pilipinas at tatagal ng higit 6 na buwan, maari akong questionin ng US Immigration. At kung lalampas sa 1 taon, kailangan ko pang mag-apply ng re-entry permit kung hindi ay i-consider na abandoned ang aking residency. Kaya kahit minsan, Kathy, gusto kong magtagal sa Pilipinas para makasama ang pamilya ko, hindi ko magawa. Ang green card na hawak ko ngayon ay hindi lang simpleng dokumento. Kathy, ala-ala rin ito ni Steve na buhay pa sa aking mga kamay. At isa na rin sa mga pinakasimpleng paraan para manatili sa bansang pinaghirapan kong abutin. Napakarami nang nangyari sa buhay ko, Kathy. Mula sa mahirap na kabataan sa Pilipinas, sa mapait na karanasan sa ambusadong amo, sa pagkaligtas sa pagkakaroon ng tunay na pag-ibig, at sa biglang pagbagsak ng lahat dahil sa kakulangan ko sa kaalaman. Ngayon, heto pa rin ako, nasa Amerika, pero patuloy sa pakikipagsapalaran.
Kathy, legal akong residente ng Amerika. Pero wala akong kasiguraduhan sa mga susunod na taon. Wala akong malaking ipon. Ang natitira ay ang pensyon, kaunting gamit, at ang mga alaala ng isang lalaking minahal ko ng totoo. Ngayon, Kathy, mas madalas akong mapaisip hindi lang tungkol sa kinabukasan ko, kundi higit sa lahat, sa kinabukasan ng aking pamilya sa Pilipinas. Ano kaya ang mangyayari kung dumating ang panahon na kailangan ko ng umuwi? Paano na sila kung tuluyan akong mawalan ng kakayahang magpadala? Sa bawat gabi, bago ako matulog, tanong ako ng tanong sa isip ko kung paano ko maipagpapatuloy ang laban. Sapat na ba ang naging karanasan ko para mas lalong lumakas ang loob? Bukas, magsisimula ang huling bahagi ng aking kwento, Kathy. Hindi lang ng buhay at pag-ibig, kundi ng pamilya, sakripisyo, at mga tanong kung hanggang saan ko kayang lumaban at kung ano nga ba ang mga natutunan ko mula sa aking nakaraan at karanasan. Samahan niyo pa rin sana ako, Kathy, sa huling parte ng aking kwento tungkol sa aking pamilya. Hanggang dito na lamang muna ulit, Kathy. Muli, nagpapasalamat, Rowena. Vibes, ano ba ang susundin mo at ano ba ang panghahawakan mo? Katulad nga ng sabi ni Jason Marvin, ano ang panghahawakan mo para lumaban pa sa hamon ng buhay? 2:25 po ang ating oras and you're still listening to Love Me, Kathy G. Ang ating pong storya ay storya po pa rin ni Rowena sa pagpapatuloy po ng Kathy G Love Me, Kathy G series. Ito po ay pag-flashback at pag-alaala nitong si Rowena sa kanyang nakaraan at kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Ano ba mga natutunan mo sa nakaraan ka, Vibes? Dahil dito po si Rowena, ang kanyang mga natutunan ay ang hindi niya agad pag-asikaso nung kanyang mga dokumento bilang isang American citizen sana. Ngayon ay still green card holder. At yung mga kaibigan na pinagkatiwalaan niya, yung bigla-biglang pagpipirma sa mga papeles na hindi niya na binasa, hindi niya na inintindi. Yung kakulangan ng kaalaman. Yun ang naging problema ng ating letter sender na si Rowena pa rin, of course. And syempre, alam nyo, pero patuloy po na humaharap sa hamon ng buhay, umaharap sa mga pagsubok itong si Rowena at hindi po dyan natatapos ang kanyang kwento. Dahil sabi nga alam mo yun, may mga tao, papaano kaya nakakaya ng mga tao yung pagsubok sa kanyang buhay? Of course, number one is yung katatagan ng loob. Dapat matatag ka. Dahil kapag hindi ka matatag, sa simpleng pagsubok pa lang na dadating sa buhay mo, ibibigay ka na. So you have to be strong. Kailangan panindigan mo na kaya mo, diba? Kakayanin mong bumangon at magpatuloy sa hamon ng buhay. Of course, may mga tamang paraan din sa pagharap sa pangarap. Pwedeng ayusin yung problem mismo, diba? And alagaan yung emotion. Kasi alam mo yun, minsan, lalo na mga kababaihan, too emotional, very emotional po tayo diba? So, importante na medyo alam nating i-control, alam nating i-balance, hindi tayo masyado magpapadala sa emotions dahil kapag tayo nagpadala, tayo rin po ang talo. Of course, we need support ng mga tao sa paligid natin. Malaking tulong, especially ang ating family and friends na kahit na sinong handang makinig kapag ikaw po ay may pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, may nasasabihan ka Diba? Kaya nga umaabot yung iba na sad to say, sad to hear na merong mga nagwawakas ng buhay nila, it's because wala silang masandalan, wala silang masabihan. And last yung paghanap ng dahilan para magpatuloy, diba? Ang dami-dami pong reason para harapin po at makaya ang mga pagsubok sa buhay natin. Sabi ni Miss Altesa Sino Cruz, Kathy G, alam mo, marami ako natutunan sa kwento ni Rowena sa mga pinagdaanan niya sa Amerika. Dapat naging matalino siya sa mga nangyari sa buhay niya. Sa mga pagkakataong pinagkaloob na pangasawa niya, diba? Dahil yun ang panghabang buhay niyang kaginhawaan Sayang, tama ang kasabiang nasa huli ang pagsisisi. Ayan, thank you. Hindi ka pababayaan ni Lord. Thank you, Miss Altesa Sino Cruz. Sabi, that's coming from Facebook Live. And si William Mortel sabi niya, dapat nung time na buhay pa si Steve, na asikaso na sana niya yung green card, yung kanyang citizenship diba? Very important yun na pwede magtagal sa Pilipinas ng ilang buwan or else maaring ayun na.
Tama, ganun nga, ma-enlisted na siya dun sa ibang bansa. Thank you, William Mortel. For me po, tanggap lahat ng mga nangyayari sa paligid. Natutunan ko din po maging matapang at harapin ang matinding pagsubok. And that's to answer the question, ano yung mga natutunan mo from the past? Saying hello to Andrew Jan Habagat. Hello, Andrew. I hope you're still listening at gising pa rin. Mula dyan sa Brisbane, Australia. Huy, hello po sa inyo dyan, mga ka-vibes po natin in Brisbane, Australia. Thank you so much for tuning in, ha. And syempre, Simbang St. Jude. Ngayon, Kathy G, yes, Thursday. Oo, before nagsisimba rin ako dyan sa St. Jude. And Nino ay Aquino Day. Makulimlim po pero sumilip na po ang konting haring araw dito sa Malolos, Bulacan. Hello, Angelo Redaha. Thank you sa iyo. And this one is coming from text line, Miss Morina Ava. Kathy G, ayan. Gandang afternoon. How are you po? I'm good. Thank you, Miss Maureen. To Rowena, grabe naman talagang pinagdaanan mo. Nawalan ka na nga po ng asawa, tapos naglaho pa yung mga binigay niya sa'yo na mana. Nawala pa sa'yo, napapirma ka pa sa mga dokumento na hindi mo naman alam ang nakasaad doon. Yun ang importante. Dapat talaga nagtatanong tayo eh. Sayang din yung pero, tapos na yun eh. Bukas pa talaga, malalaman kung ano talaga ang sitwasyon mo. Sana po ay maayos ang kalagayan mo. Be back tomorrow ang story mo. Yes, abangan nyo po ha, ang huling yugto ng story sa pagpapatuloy ng story ni Rowena. Bukas po natin malalaman kung ano nga ba at anong nangyari kay Rowena. Mag-ingat po kayo. Ingat ka din lagi, Maureen. Ngayon lang po medyo masakit ang lalamunan ko. Naku po, mag-gargle ka lang ng salt and water, Maureen, para mawala na yung sakit ng throat mo, ha? Huwag masyadong nagsasalita, ipahinga mo. Oo. Ang hirap ng masakit ang lalamunan. Kathy G, pabati po. Easy AJMW, full sublimation located at Santa Cruz, Juan Mulawin, Residence Las Marinas, Cavite. Wow, complete to. Yausaf, Gaylord Bengson, Maeng, Wawi, Mark, and Yausaf, of course. Thank you so much for tuning in also. And Bernard Laurejas, happy birthday kay Rosemary Herrera and amazing BHW staff. Ayan. At sa City Health Center, ayan, ng Center the 14th Family. Ayan. Thank you so much for tuning in. Ka-vibes! Tuloy lamang po tayo sa tugtugan and of course, sa ating pagbabalik ang ating pong final advice for Rowena. Dito lang yan sa Love Me, Kathy G, sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibe. Sure? O, diba? Magbabayad ka na ng utang mo, sure? 2:47 pong ating oras. And of course, this is the final hour ng programang Love Me, Kathy G. Oo, kamusta ka naman dyan? Okay pa ba? Okay ka pa ba, ka-vibes, ha? Hingang malalim. Ayan ha, hingang malalim sa mga pinagdaanan na problema ng ating letter sender na si Rowena. Hingang malalim sa mga problemang kinakaharap mo, ka-vibes. Oo, hingang malalim lang. Uminom ng water at magdasal. Very important yan. Malalagpasan natin lahat ng mga pagsubok. Pero ikaw ba, ka-vibes? Kung meron ka bang natutunan, ano ang natutunan mo sa nakaraan? Oo, napaisip ka bigla, no? Inisip ko, Kathy, ano ba natutunan ko sa nakaraan? Natutunan ko na kapag may nangamusta sa akin, di ako agad magre-reply. Dahil sigurado, sasabihin nung kamusta ka, nako, ang kapalit nun, ang kasunod nun, ay, beka naman, pwedeng humiram. Anyways, ang story po nga ni Rowena na ating pong binasa, yan po'y pagkwento niya sa atin tungkol sa mga pinagdaanan niyang pagsubok, pinagdaanan niya sa buhay niya sa Amerika na sana kompleto na, meron na siyang pensyon, mga iniwan sa kanya ng kanyang asawang si Steve na naglaho dahil napapirma siya sa isang kontrata, napapirma siya sa mga dokumento na mag-aalis ng kanyang karapatan doon sa kanyang tinitiran na bahay. Nako, ang sakit ano, ang sakit ng pinagdaanan sa buhay ni Rowena. Pero hindi pa dyan natatapos ha, ka-vibes ha, dahil until tomorrow, malalaman po natin ang pagtatapos po ng story ni Rowena na isinare niya sa atin. Kaya ka-vibes, pakatutukan nyo po bukas ang buhay ni Rowena kasama naman ang kanyang pamilya at ang kabuuan ng story ng ating feature for Love Me, Kathy G, the series. Ayan, ako napakaganda. Alam nyo ka-vibes, ang dami nating pagsubok sa buhay. Pero kadalasan kasi, alam nyo, dahil sa kakulangan natin sa kaalaman, nagiging daan ito ng ibang tao para samantalahin yung ating kahinaan.
And hindi pa huli ang lahat, Rowena, ha? Ang katatagan at karanasan mo ang gawin mong sandata para lumaban pa sa hamon ng buhay na kinakaharap mo. And gawa mo ng paraan, yung mga hindi mo nabigyan ng pansin noon, para may panghawakan ka pa rin at magpatuloy pa rin ang pangarap mo. Nandiyan ka na eh, 'di ba? Make ways. Yung mga kaibigan mo na pwede mong takbuhan at tumulong sa'yo para makuha yung citizenship mo. Alam mo yun, maraming paraan kung gugustuhin mo lang eh. And you know what, hindi dapat tayo matakot kung kulang ang ating kaalaman. Dahil ang importante ay may tapang tayo na humahakbang para sa bukas. Tandaan nyo ha, ang bawat step na gagawin natin ay paraan din para tayo ay matuto. Thank you so much for sharing your story with us. Rowena? Aabangan namin ang pagtatapos ng story mo tomorrow, Friday, dito pa rin po sa Love Me, Kathy G.